Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling sasamba sa ating Panginoon at simulan po natin ito sa isang panalangin. Tayo po ay umupo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo, Panginoon, upang patuloy naming maranasan ang iyong kadakilaan, maranasan ang iyong kaluwalhatian at patuloy na maranasan ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dumadalangin kami sa iyo na ikaw ang patuloy na magbukas ng aming puso't isipan sa mga katotohanan at katuwiran na maririnig namin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ay maisabuhay namin ito at patuloy, Panginoon, na sa mga salitang ito ay magamit namin upang ibahagi, Panginoon, ang iyong magandang balita. Nawa, Panginoon, marami rin po ang maabot ng mga salitang ito at patuloy na mabago ang kanilang buhay. Lord, anuman, Panginoon, yung ginagawa ng kaaway sa mga oras na ito, sinasaway namin, Panginoon, at hindi ito magtatagumpay, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang patuloy na masamba, ikaw nawa ang patuloy na madakila sa umagang ito at kiniklaim namin ang katagumpayan sa aming buhay, Lord God. Muli, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon, for He is good and His mercy endures forever. Where would I be if you had not been by my side? How could I arise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be if you had not been by my side? How could I arise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are, as you really, really are. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. First Chronicles 16:34. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever.
your mercy forever endures. Yes, Lord, your mercy forever and ever endures. Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa lahat, purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa pagkakataon na binigay niya sa atin sa malayang pagsamba. Sa ating Diyos na dakila sa lahat, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kay Diyos na buhay, banal at magpakailanman. Magsimula po tayo manalangin, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos, sama-sama po tayong dumulog sa Kanya. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, may akda ng langit at lupa, at nagdurugtong ng buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa malayang pagsamba. Salamat sa pribilehyo ito. Ang dalangin namin, samahan mo po kami, patnubay mo po kami, marapatin mo, O Diyos, tulungan mo kami na Ikaw ang aming maparangalan, Ikaw ang aming maitaas sa aming pong pagsambang ito. Higit namin makita ang iyong katwiran, matutunan na nais mo maganap sa buhay namin. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin na may papuri pa sa salamat pagsamba. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po. Sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay ang sulat ng mga awit sa chapter 37, magmula po sa verse 7 hanggang verse 9. Ang babasahin ko lamang po ay ang verse 7. Ang sabi po ng Biblia sa wikang Banyaga, sa NIV version, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme." Sa ating pong wika, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa ating pong pag-uusapan ngayon, bago po tayo magsimula, binabati ko po ang lahat ng maligayang Pasko. 19 na araw na lamang po ay Pasko na. At pinagdiriwang po ng mga Kristyanismo. Kahit ang hindi po Kristiyano ay nakikibahagi, isang kagalakan po at purihin po ang Diyos sa bagay na ito. At ang pag-uusapan natin po ay binigyan ko po ng pamagat na sa wikang Banyaga ay wait on the Lord. Sabi sa ating wika, maghintay sa Panginoon. Sa banal na kasulatan po, ang kabuuan po ng Biblia, ang salita pong wait on the Lord, may dalawa pong kahulugan pag-aaralan po natin ng Old Testament at New Testament. Ang Old Testament, ang inihintay nila, ang hari na magliligtas sa kanila, ang magiging tagapagligtas ng bansang Israel. Pero dito po sa Old Testament, ang inihintay po natin ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. At meron pa po isang kahulugan ng wait sa Biblia at ito pong binasa natin.
o yung paghihintay o yung maghintay. Ang tinutukoy po dyan ay yung pangako ng Diyos sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga mananampalataya. At yan po ay isinulat sa panahon ni Haring David, ang kasaysayan po ng mga awit, chapter 37. Na ang pangako ng Diyos kay Haring David mula sa kanyang kabataan, tinawag siya upang maging hari ng Israel. Na noon ang hari ay si Haring Saul at ibinigay sa kanya ang pagiging hari. Pero hindi ganun kadali. At ito po ang isang napakagandang makita natin sa buhay natin. May plano ang Diyos. At kailangan yung plano ng Diyos na karugtong yung plano natin sa plano ng Diyos. Tulad ng sinabi po ni Jeremiah sa chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declare the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future." Yan po yung pangako ng Diyos bigay sa atin. Pero para maganap yan, kung babasahin niyo po yung aklat ng Jeremiah, merong hamon ng Diyos dyan. Pero hindi yan po ang pag-usapan natin. Ibig sabihin sa lahat po ay meron. Meron po. Ang sabi ng Diyos, dyan sa binasa natin, "Be still in the Lord." Manatili tayo sa Kanya, maghintay. Patiently, may pagtsatsaga sa Kanya. At huwag mabalisa. Do not fret. Kung anong nagtatagumpay ang iba. At ito'y utos at hamon ng Diyos sa atin. At ito po ang pag-aaralan natin. Wait on the Lord. At ano po ang involved sa paghihintay sa ating Panginoon? Nung panahon po ito ni Haring David, ang pinag-uusapan po natin. Nagbibigay tayo ng mga ilang kasaysayan. Ang binabanggit po dito ni Haring David, yung paghihintay niya, kailan matutupad yung pangako ng Diyos sa kanya na siya magiging hari ng Israel. Kabuuang bansa ng Israel, hindi bahagi lang. At yan po ay nangyari sa kay Haring David, naganap yung pangako ng Diyos sa kanya. At ang pangako yan ay pagpapala. At pwede rin nating maranasan lahat. Tayong lahat sa buhay natin ito. Ano-ano po yung involved na magandang sa panahon natin ito. Sabihin natin tayo nandito sa bagong tipan. Ang nahintay natin yung ikalawang pagbabalik. Pero bago mangyari ikalawang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, meron munang pag-agaw, yung tinatawag na rapture. Pero habang naghintay tayo dito sa lupa, ang magandang makita natin, maranasan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Dito pa lang sa lupa. Kaya pansinin niyo yung pangako ng Diyos diyan kay Jeremiah. Plan to prosper you, not to harm you. To give you hope and a future, kinabukasan sa kabilang buhay. Kung sabihin natin, yung hope dito. Sabihin natin yung bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala. At yun ang naranasan ni Haring David. Yung habang nandito sa lupa, mararanasan yung biyaya ng Diyos at ng mga unang mananampalataya. Yes, merong konting problem, merong konting circumstances, pero maranasan sa buhay dito sa lupa. Si Haring David hindi naman basta naging hari kagad eh. Marami siyang circumstances, mga problemang pinagdaanan. Pero anong ginawa niya? Kaya niya naranasan at kaya niya nasabi, "Wait on the Lord." Ito po ang pag-uusapan natin kung ano nakapaloob dito. Ang una po, trust in the Lord. Yan po isang maganda na makita po natin. At naniniwala po ako, ito po yung mahalaga na ang taong naghihintay sa biyaya ng Diyos o naghihintay sa pagkakataon ng buhay natin ay maging maayos o maging kasapatan lang, ang unang hakbang natin lahat ay yung sinabi ni Haring David. At ginawa ito, hindi sinabi lang, nangyari ito kay Haring David. Ang sabi po dyan sa verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently." Itong pangalawa sa verse 9, "But those who hope in the Lord will inherit the land." And sa verse 9 po sa Tagalog, magtiwala ka kay Yahweh, mabubuhay ka, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Maganda makita natin ito, ano?
Ang nagtitiwala sa Panginoon, sabi niya, mamanahin yung lupa. Dito yun sa lupa. Ngayon, kung paliwanag ng iba ay doon sa kabilang buhay, doon sa langit, di ho natin kukontrahin yun kasi ang pinapahayag ni Haring David yung buhay sa lupa yung pagiging hari niya. At yun ang kailangan natin. Trust, sabi ng iba, faith, believe, whatever. Ang mahalaga, yung nagtitiwala, naghahayag ng pananampalataya sa Diyos, dapat makita natin ito. Ang kailangan natin sa buhay natin ito Kaya nga sabi diyan sa Psalms 37 na yan, sa verse 5, ang inyong sarili sa Kanya italaga tulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ibig sabihin, magtitiwala tayo sa Diyos. Na yung pangako niya mangyayari sa atin. Kapag nakita ng Diyos sa akin, sa inyo, sa atin lahat, yung totoong tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Tayo nagtitiwala sa Kanya. Ang problema sinasabi natin nagtitiwala tayo sa Diyos, pero ibang ginagawa natin. Ang sabi po sa Psalms 4 verse 5, nararapat na handog sa ialay, pagtitiwala ninyo'y kay Yahweh ibigay. Ang handog na pwede nating ibigay sa Diyos, na mas mahalaga, yung ibigay natin yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang pangako niya sa atin. At naniniwala po ako, totoo po ito. Ito po yung mga karanasan ni Haring David. Si Haring David ay hindi nagsimula sa maayos na pamilya. Nagsimula po si Haring David na ang kanilang lahi sa lahi ni Jesse, ordinaryong tao, pero pinagpala ng Diyos. Palibasa, ang kanyang mga magulang ay mananampalataya, may takot sa Diyos, nagabay sila. At si Haring David ay ganun siya namuhay. Ang nagtitiwala sa Diyos, ipinamumuhay yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Haring David para makatulong po sa atin sa Psalms 37 verse 25, mula sa pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko walang nabalita na sa taong tapat sa Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Pinahahayag ni Haring David ito kasi karanasan nila to, pamilya nila. Siya mismo karanasan niya. Ibig sabihin po, bilang mananampalataya, bilang sasabing tayo sa Diyos, ang unang hakbang na naghahantay sa ating Diyos sa buhay na gusto natin maayos, wait on the Lord with trusting heart. Mayroong pagtitiwalang puso sa ating Diyos, nananatiling nagtitiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon sa buhay na ito. At yun ang isang napakahalaga sa buhay natin. Anumang sitwasyon sa mundo, makita ng Diyos na tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ganyan lang naman po kasimple. Anumang paliwanag, kung ito mang trust na ito, kung ito man ay faith, kung ito man ay believe. Pagsama-samahin, ganun din po yan Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, kung ikaw nananampalataya, dapat maging matapat ka, magtiwala ka, kaya kang sustentuhan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. At ganun si David. Naranasan niya ito. Hindi lang si David, ang maraming mga mananampalataya noon. Mayroong problema, pero hindi sila pinagkulan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Yung pong una. Pangalawa, wait patiently. Pagtsatsaga. Ang liwanag po ng sabi ng Biblia sa Tagalog, sa verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Yung salita pong bistil yung pagpanatag, yung pananatili mo sa Diyos kahit anong sistema o anong sitwasyon maging mangyari. Sabi po ni David, yung kanyang karanasan, sa harap ni Yahweh pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Ito po isang magandang hamon sa ating mga nagsasabing tayo sa Diyos. Ang paghihintay,
ay bahagi po yung pagtsatsaga at pananatili sa harap ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, katulad ng panahon ngayon, alam natin mahirap ang kabuhayan. Pero sa kabila nito, buhay pa rin tayo kahit yung pagkain natin konti lang. Pero nanatili tayong may nagagawa. Sana nga may nagagawa naman tayo para sa Diyos. Habang naghihintay, nagtsatsaga tayo sa sitwasyon ng buhay. At habang nagtsatsaga, ginagawa natin yung para sa Diyos. Masinin niyo po yung sinabi ng Exodus chapter 14. Sabi kang banyaga, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sa Tagalog lang, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Kumanatag lamang kayo. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, magantay ka lang. Huwag nating apurahin yung sarili natin na maatamo natin lahat ito. Pag nakita ng Diyos, yung katotohanan sa buhay natin na tayo ay totoong naghihintay na mangyayari sa atin yung plano niya sa buhay natin na ginagawa natin yung para sa Diyos, magiging mabilis ang biyaya ng Diyos. At yan po isang mahalaga kung paano nagtiyaga si David na ang plano ng Diyos sa kanya ay maging hari ng Israel. Siya po ay naglingkod kay Haring Saul. Sa kabila ng paglilingkod niya kay Haring Saul, naggalit si Saul sa kanya na hindi niya alam kung bakit. Nais siyang patayin. At nagpatuloy lamang siya naghihintay sa plano ng Diyos sa buhay niya. At yan ay siya mahalaga. Pag pinag-aralan po natin, basahin po natin yung Samuel, yung Book of Samuel, yung buhay ni Haring David, kung paano siya paulit-ulit na pinagbantaan patayin ni Haring Saul. Pero hindi siya gumaganti. Sa kanya nga yung nangyari sinabi sa Bagong Tipan mahalin mo ang kaaway mo. Hindi niya naman kaaway si Haring David, siya nga yung hari niya Hindi niya kaaway si Saul Si Haring David siya nga yung hari niya. Kaya dumating yung pagkakataon kay Haring David, ito, pwede niya nang patayin si Haring Saul pero hindi niya ginawa Ang sabi niya sa mga kasamahan niya, mga tauhan niya, hindi ko pwede saktan ang lingkod ng Diyos. Kasi niya yung kanyang pagrespeto. Yun ang isang katangian ng naghihintay. Meron tiyaga, meron pagtitiis sa kabila ng kahirapan. Sa buhay dito, nararanasan natin pagtitiis. Simple lang ito. Ibigay lang natin yung pagtitiwala at magantay tayo, magtiis tayo, magtiyaga tayo ng konti. Kahit pa paano, nakakakain naman tayo. Yung iba nga, hindi lang nakakakain, maaaring maayos pa ang pagkain. Kaya ito po isang maganda. Mula sa karanasang ito, hindi lang si Haring David ang merong ganitong karanasan. Yung sa kanilang pagtsatsaga, naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Naganap ang pinangako sa kanila ng Diyos. Sabihin natin itong Jeremiah 29:11 para sa atin lahat. Plan to prosper Pag sinabing prosper, hindi naman mayaman Yung kasapatan. Pag sinabing prosper dito, merong kasapatan, may kapayapaan, may kagalakan. Kung prosper ka lang, wala ka namang kagalakan, walang kapayapaan, hindi yan ang bigay ng Diyos. Ang bigay ng Diyos na pagpapala, may kasapatan, may kapayapaan, may kagalakan sa buhay. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Si Abraham po, sa kanyang karanasan, katuparan ng plano sa kanya, ayon sa Genesis chapter 12, verse 1 at verse 2, sabi niya, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household. Go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Pansinin niyo po, si Abraham inutusan ng Diyos. Iwan mo yan. Ang iyong bansa, ang iyong mga tauhan,
ang iyong mga magulang. Pumunta ka sa lupain. Pakikita ko sa hindi sinabi ng Diyos kung saan lugar. Pero si Abraham sumunod. Ang pangako sa kanya, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. Ilan yung pangako na yan, no? Grabe. Anong ginawa po ni Abraham? Yung paglabas niya sa bansa nila, kapahayagan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Iniwan niya yung kanilang bayan. Kapahayagan ng pananampalataya. At sa kanyang paglalakbay, nandun yung kanyang pagtitiis. At doon natupad yung fulfillment ng pangako ng Diyos mula sa kanya. At natupad yung pangako sa kanya, yung verse 12 na yan, pagdating po ng verse 12, ng verse 20, chapter 25, diyan po sa Genesis, nagkaanak po si Abraham at si Rebecca, pansinin niyo po, sa edad, na may edad na. At isa lang ang anak, si Isaac. Si Isaac po, ang naging anak po ni Abraham. At sa may edad na, hiningi pa sa kanya ng Diyos. Binigay niya pa rin. Nakita sa kanya, yung katapatan, eto na binigay mo pero kukunin pa. Pero binigay niya pa rin. At nakita ng Diyos yung kanyang totoong pagtitiwala sa Diyos. At noon nagkaanak po siya si Isaac. At si Isaac naman ay nagkaanak po ng kambal. Si Jacob at si Esau. At doon po lumaki ang lahi ni Abraham at nakilala sa buong mundo ang bansang Israel. Natupad. Anong ginawa po? Sa pamamagitan po ng pagtitiwala at paghihintay ng may pagtsatsaga. At naging bahagi si Haring David sa buhay ni Abraham. Nakuha niya yung bahagi ng pagtitiwala sa Diyos, nakuha niya sa buhay na itong mga lahi niya yung pagtsatsaga. Ang sabi nga po diyan po sa aklat ng awit, Psalms 27 verse 14, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang. Ang iyong puso o umasa ka sa Panginoon. Maraming taon po na naghintay si David na may pagtsatsaga at nakita ng Diyos yung kanyang katapatan at doon po ay naging hari siya ng Israel. Yung mga pangarap natin at pinangako ng Diyos, matutupad po yan. Ang kailangan lang po natin lahat, yung totoong pagtitiwala sa Diyos na naghihintay ng may pagtsatsaga sa buhay nating ito. Kahit anuman yung ganong kabigat yan, wala namang imposible sa Diyos. Kaya niyang bigyan tayo ng sapat sa pangangailangan natin na may kapayapaan at kagalakan. Huwag lang tayong tumingin sa pag-unlad ng iba. Tignan natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Magtiwala at maghintay. Ang pangatlo po, stand on God's Word. Manindigan sa salita ng Diyos o panindigan ang salita ng Diyos. Sabi, huwag kang mapuot na mabalisa. Yan ang pagkagalit ay iwasan mo sana. Pansinin niyo po yung talatang ito sa verse 8 at verse 9. Huwag kang mapuot ni mababalisa. Yang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang kakamtan. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay mabubuhay, ligtas, sa lupain. At doon tatahanan, ngunit ang masama ay pagtatabuyan. Ito po ang paninindigan natin, yung pangako ng Diyos. Yung salita ng Diyos, dapat panindigan natin ito. Itong salita ng Diyos, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama ay pagtatabuyan.
Anong pong utos niya? Huwag mapuot ni mabalisa. Ang tao po ngayon, balisang-balisa sa kalagayan po ng pandemic. Hindi po natin pwedeng sisihin ng mga tao dahil natatakot. Lalo ngayon, meron ng gamot. Ano po ang balita? Yung gamot na yan, na galing sa ibang bansa, 80% sabi po ng balita, nabili na ng mayayamang bansa. O di meron pang natitirang 20% na pwedeng bili ng mahirap na bansa. Kasama tayo sa mahirap na bansa. Isang kumpanya po yan, Pfizer. Ngayon, okay lang po yan eh. Ang problema, saan ba tayo nakaasa o nakatuon sa buhay? Sa gamot o sa Diyos? Sabihin natin, siyempre sa Diyos at saka sa gamot. Ang tanong, alin ba ang priority natin, yung gamot o ang Diyos? Totoo lang, mahina nga ang sabi ng balita eh. Mahina naman ang epekto talaga ng COVID na sa Pilipinas. Sa isang, sabihin natin, sa 100 million, o sa 1 milyon na lang, ang katumbas na namamatay, 800. Sabi ng gobyerno, mababa. Hindi katulad sa Amerika, pag binalita, ilan ang namatay? 100,000, isang araw. Balita po yun, napakinggan at nabasa ko. Kaya maganda, makita ho natin, ang kailangan po natin, stand on God's word. Huwag kang mapuot na mabalisa. Yan ang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtam ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahanan. Yun lang yung salita ng Diyos. Panghawakan natin. Yun lang po. Diyan tayo manindigan sa pangako ng Diyos. Dahil ang nangako sa atin ay Diyos hindi naman tao. Tapat ang Diyos na nagsalita sa atin lahat. Ito ang panindigan natin lahat. Maniwala tayo sa salita ng Diyos at panindigan natin ito. At dito, ang pagkatao natin ang involved, yung action ng ating paninindigan. Pag sinabing nanindigan, pinaglalaban mo yan. Paglalaban natin yan, pangako ng Diyos yan eh. Ang sabi po ng aklat ng mga awit sa 119 verse 74, silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umaasa sa iyong salita. Sabi po ng lingkod ng Diyos yan, no? Pag nakita ko ng mga tao, nang tatakot sila at matutuwa sapagkat ako'y umaasa sa salita ng ating Diyos. Sabi sa aklat 130 ng mga awit sa verse 5, sabi ka kung naghihintay, O Yahweh, grabe ito, sa iyong tukon sapagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba sa pangako ng Diyos magaganap sa buhay mo? Panindigan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Si David po ay lubos na nandigan sa salita ng Diyos. Yan po yung talata na yan. At sinusunod niya ang salita ng Diyos. Ganon din dapat tayo. Pansinin niyo po yung kasaysayan ni Haring David sa unang Samuel. Chapter 15 sa verse 22 at 23. Sabi po ni Haring David, si Samuel, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at kain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. At pakikinig ay higit na hain sa taba ng lupa. Pansin niyo, ang pinakikita lang dito ni Samuel, yung paghahandog okay lang yan, pero higit yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kung meron tayong paninindigan sa salita ng Diyos, dapat sinusunod natin. Sinusunod natin. Ang sabi po ng Lucas chapter 6, verse 47, sasabihin ko sa inyo kung sino, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng isang taong lumapit sa akin, ang nakikinig sa aking salita at ang nagsasagawa nito. Ang sasalita po niya ng Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng halimbawa ng dalawang klase ng pananampalataya sa tao. Nagtayo ng bahay sa batuhan, yung isa sa buhanginan.
Ang sinasabi niya po dyan sa talatang verse 47 ay nagtayo ng bahay sa batuhan. Ibig sabihin, nakatayo ang kanyang bahay sa bato, ang Kristo ng buhay natin. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking salita. Pagka nakikinig, nagpapatuloy, ginagawa, at nagsasaguhan ng mga ito. Ito yung naninindigan sa salita ng Diyos. Sabi po sa Samuel, 2 Samuel chapter 7 verse 28, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat. Sabi po, yaan. At tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Yan ay kapahayagan ni Haring David. Panginoon Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Yung pangako ng Diyos kay Haring David na magiging hari, lahat ng pangyayari sa buhay niya, mga hindi niya inaasahan, naranasan niya. Yung protection, provision ng Diyos, naranasan niya. Yung Diyos ni Haring David, yun din ang Diyos natin lahat na nagsasabing tayo sa Diyos. Kaya, para po sa atin lahat, maghintay po tayo sa Panginoon para sa plano niya sa atin, na may pagtitiwala sa Kanya, nananatiling nagtsatsaga na pinaninindigan ang Kanyang salita at tinutupad ito. At magaganap po sa buhay natin. Sa kabila ng pandemic, kabigatan ng buhay, pwede tayong pagpalain ng Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Wait on the Lord, and He fulfill His plan in your life. Gagawin niya po ang kanyang plano sa buhay natin. Isang magandang umaga po. Purihin po ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Amang banal, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. At tinuwalhati ka namin. Tulungan mo kami, matutuhan namin, makita mo sa amin yung lubos na pagtitiwala na naghihintay. Taglay ang aming pananampalataya na naninindigan sa iyong mga salita. Pinaglalaban po namin ang iyong mga salita. Maraming pong salamat. Pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, pagsambat mo walhati. Purihin, Ama, ang iyong pangalan sa iyong pagpapala sa bawat sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Amen. Amen. Isang magandang umaga po. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Praise Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa ating narinig na salita na ibinahagi ng ating pastor. Ngayon pong oras na ito ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Ating pong basahin sa Bilang chapter 18 verse 26. Ganito po ang sinasabi. Sabihin mo sa mga Libita, pagtanggap ninyo sa 10 bahagi ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa makatuwid ay ang 10 bahagi ng 10 bahagi. So, ito po yung ating tithes o yung para sa Panginoon ay ibibigay po natin. Naranasan na po ba natin sa buhay natin na ibigay yung the best para sa Panginoon? At kahit kailan po, hindi po nagkukulang Panginoon. Isusustain ng God yung blessing sa atin financially po. Huwag po tayong manghinayang sa ibibigay sa Panginoon o gumagawa man ng kaaway sa ating isipan, mga alalahanin. Subukin po natin na bago po tayo magkaloob, ipag-pray po natin sa Panginoon at magiging magaan ang pagbibigay para sa Panginoon. The Lord will bless us more that we cannot contain. Ibubuhos ng God yung pagpapala sa atin. At ang Lord yung magbubuhos nito sa atin. Sa lahat ng pangangailangan natin, isusustain po ng Panginoon. Ating pong panalangin ang ating mga kaloob. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming mga kaloob na ito. Gamitin mo ito sa ikalalago ng aming iglesia at marami pang maabot na wala pang pagkakilala sa iyo. At patuloy, Lord, yung pagpapala mo sa mga kapatid namin, sa aming mga trabaho. Patuloy, Lord, na i-bless mo po ang kanilang mga finances, even, Lord, sa aming mga businesses. Marami pong salamat, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito ay marapat na ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, Lord, at pasasalamat
In Jesus' name, amen. Makikita po natin sa ating mga screen ang kung saan po tayo pwede pong magbigay ng tithes. Pwede po natin kontakin ang ating pong treasury. Marami pong salamat. Sa Diyos po yung papuri. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po, Pastor, sa mapagpalang mensahe na aming narinig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinasamba, dinadakila at iniwalhati ka namin. Lord, inilalapit namin sa inyo na humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa araw-araw, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, kalakasan at proteksyon ng aming mahal na pastor kasama ang kanyang mga anak at mga apo. Salamat, Lord, sa pagmamahal, pag-iingat sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Salamat sa mga blessing at sa buhay na binibigay ninyo sa amin sa araw-araw. Lalo na po sa aming natatanggap na pangangailangan sa buhay, lalo na ang financial. Lord, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na kami ay inyong bigyan ng kalakasan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang kabataan, young marriage, kalalakihan at kababaihan. Gabay ang proteksyon at pag-iingat sa bawat isa. Mapagpalang araw po sa lahat. Salamat at sa panalangin na ito. Kami po ay nagpapasalamat na ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.